hindi po... Pinangalanan na ng dating tagapagsalita ng palasyo na si Atty. Harry Roque kung sino ang mga nasa likod ng planong pagpapaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa isang video, tahasang sinabi ni Atty. Roque na si dating Senador Antonio Trillanes IV ang may gusto na ipaaresto ang dating Pangulo. Paliwanag ng dating spokesperson, si Trillanes mismo ang naging complainant sa International Criminal Court o ICC kaugnay sa war on drugs ng dating administrasyon. Si Trillanes din mismo ang nagsabi na tapos na ang ginawang investigasyon kaya ang kasunod dito ay ang paghahain ng warrant of arrest laban sa dating Pangulo ng bansa. Dagdag pa ni Atty. Roque na maliban kay Trillanes ay meron pa umanong 3 source si Atty. Roque na nagpapatunay na totoong aarestuhin si Duterte. Bukod dun sa akin 3 sources na talaga naman pong mga kapanipiniwala yan, no? Bakit pa kayo maghahanap ng source? Nagsalita na yung complainant labang kay Pangulo Duterte, si dating Senador Trillanes. Anong sabi niya? Tapos na ang investigasyon, ang susunod na lalabas na ang warrant of arrest. Di ba sinabi niya yan? Bakit pa kayo nagdududa na mangyayari yan? Siya ang complainant. Dagdag pa dito, maliban kay Trillanes at sa sinasabing 3 source ni Roque, may mga malalaking pangalan pa na binanggit ang dating spokesperson na magpapatunay na malaki ang posibilidad na huhulihin ang dating Pangulo. Bakit? Nasa dyaryo ngayon, yung mag-amang Romualdo na Camiguin, nagsasabi na yung sinabi daw ni Presidente na dapat maghiwalay ang Mindanao, secession. Yung dating tao ni Presidente Duterte, Secretary Anyo at Secretary Galvez, anong sabi nila? We will meet any threat to secede from the Republic with force. Abay, baka kasuhan nila ang dating Presidente ng sedition. At sinabi nga nila, we will not hesitate to use force. Nagtataka pa ba kayo na posible talaga na maaresto ang Presidente Duterte either because of an ICC warrant of arrest or dito sa lokal? Huwag niyo pong gawin yan. Puputok tayo na parang pinatubo. That will trigger chaos pag inaresto niyo ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Binigyang diin ng dating opisyal ng Malacanang na ngayong umuugong pa lang ang pagpapaaresto sa dating Pangulo ay marami na ang nagpahayag ng suporta. Ano pa kaya kung ito ay magkakatotoo na? Pero anong mensahe sa mga pangyayari? Posibilidad pa lang nagkakagulo na ang taong bayan. So kung sa tingin ng ilan dyan na dapat mag-cooperate ang Pilipinas pag nagkaroon ng warrant of arrest ang ICC, at ito ay ipapaserve sa pulis o sa sundalong Pilipino, think again. Talaga pong magkakagulo. Ang nagkakagulo na po ay yung nabanggit ko na posibilidad na baka maaresto ang ating Pangulo Duterte. Now, anong reaksyon ng tao? Nagkakagulo na. Walang tigil ang aking telepono. Anong gusto niyong gawin namin? Magpi-people power na ba tayo? Ang sinabing ito ni Atty. Roque ay pinabura ng ilan sa ating mga kababayan. Dadaan naman yan sa amin. Doon. Hearing naman, hindi man agad makulong. Para sa akin, wala namang kasalanan sa Duterte. Bakit ako makukulong siya? Dami naman siyang natulungan eh. Saka, doon, yung pinaano nilang kasalanan niya is nakatulong naman siya sa tao. Para naman sa bayan yung ginawa niya. Hindi naman siguro dapat makulong. Kasi, ang laki ng pinagbago ng Pilipinas nung siyang naging presidente. Hindi na yun, parolado na yun, 70 plus na eh. 80 na yun, hindi na makukulong yan. Saka presidente kasi, pag presidente ka, naging presidente ka ng Pilipinas, malabo na yung makulong kasi isa pa, may yan eh. Katulad ng presidente natin ng yung, parang house arrest lang yan, parang gano'n. Hindi yan, matanda, parolado na eh. Sa batas natin, kung sa Pilipinas, 70 years old, tapos presidente pa. Wala yun, di makukulong yan, malabo. Mahirap yan sir, dito pa sa Pilipinas. Tsaka may edad na nga, tulad na sabi ni Kuya, may edad na yun, wala na yun. Kahit ano man kasalanan ni President Duterte, wala na yun. Marami rin man nagawa eh. It's too late na yun para ipakulong si President Duterte. Ako yun ang kung meron na siya kasalanan, pero sa edad niyang yun, ano pa yung mapapala natin? Sa ICC? Di ba hindi nakakapasok dito yung ICC sa Pilipinas? Hindi naman na pinayagan ng gobyerno dito ICC, di ba? Tsaka hindi na pinahintulutan dito sa Pilipinas ang ICC. Siyempre sir, depende po kasi yun sa batas. Siyempre po, lahat naman po ng bagay may proseso.
siguro po idadaan po sa process at mapapatunayan po may kasalanan. Pwede po. Pero kung mapapatunayan naman pong walang kasalanan, bakit po kailangan ikulong? Kasi ano po yun proseso po. Hindi po natin pwedeng i-judge yung isang tao ng basta-basta kung wala naman po tayong mapapatunayan na ginawa niyang masama. Dalawang bagay po ang aking isa sa publiko. Binibigyan ko po ng kumpirmasyon na nung Biyernes, ako po ay nakausap po si dating Presidente PRRD at ang nabanggit niya ay pwede siyang maaresto at any time. Now, ang statement po niya ngayon ay kung itong warrant of arrest pong to ay galing sa ICC, haharapin niya ang ICC pero hindi po siya magpapahuli ng buhay. 80 years old na siya at okay na siya. So yan po mismo yung text message na nanggaling kay Presidente. No? At pagdating naman po sa pagbuwag ng Task Force Davao, hindi po nanggaling yan kay Presidente Duterte, pero yan po yung usap-usapan talaga sa Davao at binigay po sa akin ng kumpirmasyon na isang tagaloob ng Task Force Davao. Gayunpaman, dahil meron na pong denial ang ating hukmong sandatahan, nagpapasalamat po kami sa denial ng AFP na hindi naman po bubuwagin ng Task Force Davao dahil una-una walang dahilan para buwagin po yan. Hindi po yan ever naging private army ng mga Duterte. Yan po ay binuo at napatunayan ng epektibo laban sa terorismo at laban sa iba pang banta sa ating seguridad. Kung bubuwagin po yung Task Force Davao, ang maapektuhan po talaga ay yung kapayapaan hindi lang ng Davao, kundi ng buong Mindanao. So nagpapasalamat po kami sa klarifikasyon ng AFP na hindi nila i-dissolve ang Task Force Davao. Attorney, gusto ko lang balikan yung naging text message para at least malinaw sa ating mga kababayan mula mismo kay Sandali po PRRD. papasahin ko po word for word. Sandali lang po. Okay. If the warrant came from ICC, he will face them but made it clear that he will never get him alive. Tanda na ako, I'm 80 years old, so okay na ako. Yan po ang sabi niya. Ayan. Pero kumbaga kung merong warrant of arrest ang ICC, sino kaya ang magsisilbi niyan, attorney? Well, wala pong pulis ang ICC. So magsisilbi po niyan ay ang Pulis Pilipino, ang NBI Pilipinas o di naman kaya AFP ng Pilipinas. Kaya nga po importante yung issue ng pagtutulungan. Bagamat sinabi po ni Presidente for 100th time na hindi siya makipagtulungan sa investigasyon ng ICC, talaga naman pong kinakailangan magsalita muli ang Presidente dahil si Justice Secretary naman, 3-4 na araw bago yung araw na yon, nagsabi na makikipagtulungan sila sa ICC sa bisa ng mga resolusyon na ipinasa ng mababang kapulungan. No? So ngayon po, ang gustong iparating ng Presidente, hindi siya po pwedeng hawakan sa leeg ng kahit sino na parang ang banta sa kanyang kalayaan ay ang warrant ng ICC. Hindi po siya magpapahuli ng buhay sa ICC. At linawin lang din natin, attorney, bukod dito sa warrant of arrest na inisyu nga ng ICC na kinumpirma din ng dating Pangulo, ay bubuwagin na rin yung task force. Wala pang warrant of arrest. Wala pang warrant of arrest po. Ang kinukumpirma lang is may balita siya na anytime may warrant of arrest. So hindi pa po niya kinukumpirma yung issuance of warrant of arrest. Yun. Ang sinasabi lang niya is meron siyang report na at anytime a warrant of arrest is issued. Meron gagawin ho ba, attorney, na hakbang? Baga may motion po ba tayo? I-reconsider yon? Well, alam niyo naman po, kapag ako'y abogado, hindi ko na po isinasa publiko kung ano yung mga gagawin namin. No? Pero siyempre, hindi naman po tayo papayag. Ang pag-aresto ng visa ng warrant of arrest sa inisyu ng ICC, ngayong hindi na tayo miyembro ng ICC, ay illegal po. Ang remedyo po dyan, meron pong remedyo sa batas dyan. Yan po ay habeas corpus o din bang kaya certiorari kapag dahil pagtulungan. Ako po kailangan ng lumipad ngayon. So isiniwalat ko lang po sa publiko kung ano yung sentimiento ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Hindi siya magpapahusga sa mga dayuhan. Hindi po siya magpapahuli ng buhay sa ICC.